nagtataka nga ako kung bakit ang karamihan ng mga Chinese na nagpunta rito may pera eh. Oo, samantalang doon sa China, Madam Speaker, naghihirap po ang mga tao doon. Ito mga kaibigan, pakinggan natin kung paano nabutata itong matandang to, no? Kasi, no, lately talaga, mula na nakilala ko tong taong to, wala, nonsense yung mga sinasabi eh. Pakinggan nyo. Ang mayaman doon yung members naman ng Politburo na wala pang 3 million. Subalit karamihan ng agricultural lands ng China may hirap. They cannot even own their lands. They cannot even build their own houses. Kailan po kayo last na nagpunta ng China? I think, China? Ay, hindi na po ako napupunta ron. Mula nung pinuduli tayo eh. Oo, hindi na ako napupunta doon. Yung last na nagpunta po kayo? Last na nagpunta kayo? Years na po yan, taon na. Kaya, Madam Hindi na po Speaker, ako I would napupunta. understand na sinasabi po niya na walang mga bahay, may ng agrikultura, Madam Speaker, dahil hindi pa pala siya matagal na. Ang China po ay pangalawa na sa ating GDP sa buong mundo. If I, siguro mga 20 billion to 24 billion trillion pala. Burn! Sunog yung matanda, mga kaibigan. Alam nyo, itong si Benny Abante, kailan ba kayo nakarinig na may sense ang sinasabi nito? Lahat na ang sinasabi nito, nonsense eh. No, tulad nito, parang walang kinatandaan, matandang to. Tulad nito, sinasabi niya, ang hirap sa China. Tanda-tanda niya, men. No? May Google na tayo ngayon. Nakatira pa rin siya doon sa prehistoric. No? Doon pa rin siya nakatira sa panahon ni Lapu-Lapu siguro. Yung utak niya, pang Lapu-Lapu pa rin. No, pangalawa nga sa buong mundo yung GDP ng China. Ikalawa sa malaking ekonomiya sa mundo. Halos mauungusan nga nila yung ng Amerika di ba? Tapos sabihin mo ang hirap ng China. Ganon ka kabobo? Ganon ka uninformed? No? Yung mga nakaraang hearing. Ano ba ang sinasabi ng matandang to? Wala, puro pananakot. No? Idadaan niya sa lakas ng boses. Idadaan niya sa galit-galitan. No? Tapos pag siya yung sinita, sabihin niya, it's freedom of expression. Pero yung mga vloggers na ginisa niya sa Senado, no, binigyan niya ba ng karapatang yung freedom of expression? Hindi niya binigyan ng ganon. No, what he did, he intimidated those vloggers. No, tinatakot na iko-contempt, ikukulong. Yan ang trabaho ng matandang yan. Yung bulaang propeta na yan. Pastor ba talaga yan? 'Di ba? No, hindi mo makikita sa kanya di ba? Kung siya makapagsalita ng about sa salita ng Diyos, akala mo napakabanal. No, pero hindi mo makikita sa kilos niya, sa pamumuhay niya. Hindi mo makikita si Jesucristo sa pamumuhay niya. Yan yung mga bulaang pastor. No? Yung mga bulaang pastor tulad ni Kibuloy. Wala, pare-pareha sila niyan. Ginagamit ang salita ng Diyos, no, para payamanin ang sarili, para sa sariling interes. No? Pag namatay tayong lahat, no? Magpustahan tayo doon. Sa impyerno mo makikita yung matandang yan. No? Hindi mo makikita si Jesucristo sa buhay niya